The other day po, sinagot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng palasyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Happy birthday, Yusek Dear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre, at ito po ang kanyang mensahe kay sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our policing so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us, and we are more than happy to show her how important the deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating PNP chief, makinig po tayo ng opinion sa mga taong may sense. With no more questions, Yusek Claire. Pahabol. Tuesday New, DZBB. Happy birthday, ma'am. Thank you. May mga nakita po kami sa social media about some reorganizations sa PCO. Mayroon po bang latest directives ang presidente para sa mga bagong tinanggap na courtesy resignations? For example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano, mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Secretary J remains to be the acting secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Thank you, Tuesday. Happy birthday, Yusek. Thank you. Yusek, follow-up lang. Pero napapag-usapan po ba o may nabanggit po ba si Presidente about dun sa muling pagsaba ng Pilipinas sa Rome Statute? Kino-consider na po ba yan ngayon? Or at least nasasama ba sa discussion? Wala po. Sa ngayon, wala po talaga. Kapag ka po siguro nakabigyan kami ng pagkakataon ng Pangulo na mabanggit ko to ng mas malaliman, tignan natin kung ano yung kanyang magiging reaction. As of now, it's a foreign policy. Wala pa po talaga. Thank you, Mase. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Maligayang kaarawan po, Yusek. Thank Sabi you. po ni Attorney Conti, they'd rather be protected by the ICC, referring to the witnesses po rather than the Philippine government. Parang nawawala po yung tiwala nila sa Philippine government dun sa kanyang statement. Siguro po sa kanyang, mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro, I rather not comment
to the reaction of Attorney Conti. Thank you, Eden. Next question, Ivy Reyes, Bilonario. Happy birthday po. Thank you. There's a circulating document in the Senate alleging that there's billions of pork barrel in the 2025 national budget. SB Cheese neither confirmed nor denied this. And for example, Bulacan has 12 billion pesos and Sorsogon has 9 billion. Ano po ang masasabi ng para sa usapin ng pork barrel na ito? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes po. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Thank you po. Thank you, Ivy. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, tanong ko lang po, bakit po kaya hindi natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel nung Tuesday po? Di ba meron siyang schedule morning pero na-cancel dahil na-delayed yung flight. Dumating po ng gabi yung yung first batch ng OFWs from Israel. Pero hindi na po nagpunta ang Pangulo. Meron po bang mas mahalagang appointment or activity ang Pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? Gabi na po. So, most probably, hindi po kasi yan yung naka-schedule sa Pangulo. At kapag ka po kasi ganito, nadidelay po yung flight, hindi po natin kabisado kung ano ang oras ng dating. So, hindi naman po intensyon, kasi 11 o'clock mukhang baka po ang Pangulo na yan ay nagpapahinga at naabisuhan na lang po siya. Siguro marahil ay the following day na po. So, hindi po Mga natin alam. 7-something po, Yusek. Hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon, kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang Pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, happy birthday. Thank you. Oo. Kuha lang po ako ng reaction from Malacanang. Nadismaya kasi po ang ilang mga transport group dahil sa di natuloy na fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Ayon sa grupong Manibela, ramdam ng mga drivers and operators ang second tranche ng fuel price hike na nakatakda this week. So ano pong mga remedyo siguro pwedeng gawin dito, Yusek? Thank you. Alam naman natin na ang Pangulo, kapakanan din ng mga PUV drivers, ng operators, ng mga transport groups, ang isa sa mga inuuna niya. Minsan po nga ay nagpasalamat din po ang ilang transport groups dahil nakikinig ang Pangulo sa kanilang mga panawagan tulad sa pag-increase ng private cars insurance. At ang